Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Iba ang kilig sa orig. Dear M.O.R. Hello po mga kamarkada. Ako nga po pala si Danny. Isang dating accountant at tubong Quezon Province. Matagal na po akong nakikinig ng inyong mga storya at isa nga po ang inyong mga programa sa mga kinaadikan ko nung pandemic. Isang masalimuot na parte ng buhay ko ang pandemya at alam ko na kagaya ko, marami rin sa atin ang nasira ang buhay dahil sa COVID-19. Sumulat po ako ngayon para ikwento kung paano nawasak ng pandemya ang buhay ko at kung paano ko ito unti-unti muling nabuo. Grabe talaga! Ha? Wala, naninibago lang ako na walang maingay sa office ngayon. Nakakamiss si Bento, no, Danny? Oo nga eh. Sa lahat ng mali-layoff siya pa. Nakakaasar talaga yun eh. Sobrang unfair. Siya nga yung pinakamasipag dito eh. Siya pa yung tinanggal. Pwede namang yung isa na lang dyan. Shh! Mabel. Mamaya marinig ka eh. Eh di marinig niya. Naku, pag may isa pa talaga sa atin ang natanggal, magre-resign na rin ako. Letsugas na HR to. Kumalma ka nga. May 3 kang anak. Hindi ka pwede mawalan ng trabaho, no? Kaya na yun ang tatay nila. Laki-laki ng sahod nun eh. Eh bakit nagtatrabaho ka pa? Para may sarili akong pera. Ayoko namang iasa lahat sa mister ko, no? Ay, mamaya na nga to. Magpapahinga muna ako. Ang sakit na ng mata ko kaka-computer. Tumigil ka nga sa computer. Nag-cellphone ka naman. Shh! Papahinga lang ako. Okay, sabi mo eh. Grabe. Nakakatakot tong virus na to, no? Yung COVID? Oo, ang dami ng kaso. Parang sabi nga raw magla-lockdown na eh. Mabilis lang naman daw. 2 linggo lang ata. Naku, duda ako sa 2 linggong yan. Sa dami ng nagkakasakit ngayon, baka mas tumagal pa. Hindi yan. Hindi nila afford ang mag-lockdown ng matagal. Daming maapektuhan na negosyo, no? Bagsak ang ekonomiya natin pag ganun. Sure ka ba? Kasi ako, kabado talaga ako. Lalo na may baby ako sa bahay. Kasama pa namin mama ko. Diyos ko, ilang taon na yun? 85 na. Alam mo kung saan ako kinakabahan, Mabel? Saan? Napapansin ko, ngayong linggo paunti ng paunti yung trabaho ko. Tapos kahapon, nag-set ng meeting sa akin si boss. Sabi, check-up lang daw. Check-up? Ano siya, doktor? Actually, yun ang pinakamalaking concern ko ngayon. Feeling ko, matutulad ako kay Bento eh. Ay, hindi talaga ako nagjo-joke ha. Pag ikaw na si Sante rin, aalis na ako. Pakulaw sila. Mabel, wag! Dani! Boss, musta? Pasok ka muna sa opisina ko. May pag-uusapan lang tayo. Okay po. Mabel, wish me luck. Nek-nek nila. Mabuka muna, Dani. Musta, sir? Ano natin? Nako, parang alam ko na yan ah. Dani, alam mo naman siguro, no? I mean, ikaw ang isa sa mga nakakakita ng financial records natin at halata naman na medyo hindi stable ang kumpanya. Oo po. Dani, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Nagbabawas tayo ng tao at napagdesisyonan ng HR na isa ka sa matatanggal. Sir, may kulang ba sa performance ko? May mga hindi ba ako nami-meet na deadlines? Hindi ba ako magaling na empleyado, sir? Siyempre hindi sa ganun, Dani. Hindi to tungkol sa performance mo. Magaling kang accountant. Mabait kang katrabaho. Mapakasipag mo. Wala ako kahit anong reklamo tungkol sa'yo. Pero hindi kasi ako nagdesisyon nito eh. Wala na ba talaga magagawa, sir? Eh kung meron man, ginawa ko na sana. I'm sorry, Danny. Kakausapin ka pa rin ng HR para sa severance package mo. Kung ano yung mga makukuha mo, pagalis mo. Thank you sa lahat ng effort mo para sa kumpanya, Danny. I wish you all the best sa mga susunod mong trabaho. Kung kailangan mo ng recommendation... Di na, sir. Salamat. I hope there's no hard feelings about this, Danny, ha? Wala naman, sir. Thank you. Oh, anong nangyari? Nagaya na nga ako kay Bento.
So Danny, thank you so much for making time for this interview. You have a very promising resume. So we'll be sure to review it and get back to you in a week. Thank you, ma'am. Sana naman matanggap na. Hello, pa. Danny, kumusta interview? Okay naman po. Mukhang nagustuhan naman nila yung resume ko kaya, yun, sana matanggap na. Mabuti. Kaso paano kaya yan? Nakita mo na ba yung sa balita? Anong balita po? I-extend daw yung quarantine. Ha? Hanggang kailan po? May daw. Sigurado ka bang hindi ka muna uuwi dito sa atin? Pag-iisipan ko muna pa. Wala kasi akong trabaho dyan eh. Ano naman. At least safe ka. Di tumulong ka na lang muna dito sa amin ng mama mo. Safe naman ako dito pa. Wala naman akong ibang kasama sa kondo tapos mahigpit din yung mga safety protocols ng admin. Sigurado ka ha? Opo. Ayoko lang din kasi nang uuwi ako dyan tapos magiging palamunin nyo lang ako. Wala naman problema kung maging palamunin ka dito. Maliit ka naman kumain eh. Sige na pa. May isa pa akong interview. Message na lang po uli ako mamaya ah. Love you. Love you, nak. Mga kamarkada, isa ako sa mga taong nabudol ng 2 linggong lockdown. Akala ko talaga ay hindi lalala ang sitwasyon. Nagpakakampante ako at mas piniling manatili sa Maynila para maghanap ng panibagong trabaho. Nakatira ako mag-isa sa isang kondo sa Pasig at kampante ako na safe ako sa virus dahil wala naman akong nakakasalamuhang ibang tao. Ang hindi ko inasahan ay ang pamilya ko pala sa probinsya ang mabibiktima ng virus na ito. Opo, dinapuan ng COVID-19 si Papa. At dahil sa mahigpit na quarantine rules sa Metro Manila, nawalan ako ng pagkakataon na makauwi para samahan at alagaan siya. Hello, Mabel? Danny, musta? Mabel, sorry sa abala pero magtatanong lang sana ako kung may extra ka dyan. Naku, medyo kapos din ako ngayon eh. Saan mo ba gagamitin? Pampa-ospital ni Papa eh. Naka-confine kasi sa ospital. COVID-19 daw. Ha? Diyos ko kamusta na raw siya? Medyo hindi maayos yung lagay eh. Sige, may naitabi naman ako. Ipapahiram ko na lang sa'yo. Thank you, Mabel. Thank you talaga. Paano yan? Makakauwi ka ba? Yun nga din yung problema ko. Wala kasing kahit anong biyahe pa uwi tapos sobrang higpit ng mga checkpoints. Hindi ako makauwi eh. Naku, basta lagi kang magdarasal ha. Araw-araw kang magdasal. Oo naman. At huwag kang panghihinaan ng loob ha. Kinakabahan ako eh. Dapat kasi umuwi na ako nung hindi pa nagla-lockdown. Ba't kasi ako nagpakakampante? Danny, wala namang nag-expect na lalala ng ganito yung sitwasyon. Kumalma ka lang at magdasal. Diba sabi mo, matonyang tatay mo? Kayang-kaya niya yung labang yan. Sana nga, Mabel. Sana nga. O sige, baba ko muna tong tawag ha. Tatawagan ko lang sina Mama. Sige. Ingat kayo palagi ha. Ikaw din. Hello, Ma? Danny? Kamusta kayo? Eto, kinakaya naman. Hindi pa bumabalik si Luis galing sa ospital kaya wala pa ulit akong balita sa papa mo. Sige, tatawagan ko na lang din si Luis mamaya. Gusto ko sana ako yung nandun kasama ng papa mo Ma, hindi pwede. Baka mamaya mahawa rin kayo sa sakit dun. Hahanapin ako nun Ma naman, hayaan mo na si Luis dun.
Hindi rin naman kayo papayagan pumasok kasi senior citizen kayo. Tapos isang watcher lang kada pasyente pwede sa ospital. Baka kasi nahanap na ako ng papa mo eh. Oo naman. Ikaw pa eh. Baliw na baliw sa'yo yun. Pero kailangan lang natin tatagan ngayon, ma, ha? Social distancing muna, sabi nga sa balita, di ba? Miss na miss ko na ang papa mo. Huwag kayo mag-alala, ma. Makakauwi din si papa. Konting hintay lang. Konting dasal lang. Makikiss mo na uli yun. Sana nga, Danny. Kasi takot na ako, nak. Hindi ko na kaya yung ganito na hindi man lang ako makabisita sa papa mo. Hindi ko siya makita. Hindi ko alam kung kumusta na ba siya doon. Kung naaalagaan ba siya ng maayos. Alagang-alaga yun ni Luis, ma. Promise. Sana talaga, anak. Sana gumaling na ang papa mo. Gagaling siya, ma. Promise yan. Good morning, sir. Morning, boss. Saan po tayo? Kukuha lang ng tubig, kuya. Tsaka, matanong ko nga po pala. Ano po yun? May kakilala ba kayong nagpaparenta ng sasakyan dito? Renta? Opo. Meron, sir. Kaso, hindi ko lang alam kung paparentahan niya ngayon. Bakit naman? Ang higpit sa mga checkpoint eh. Pag nahuli kayo, baka madamay siya kasi sa kanya nakarehistro yung sasakyan. Maliban na lang kung frontliner kayo, sir. Frontliner ba kayo? Hindi eh. Bakit kayo rerenta? May COVID kasi yung papa ko. Medyo malala eh. Nako. Sige sir, tatanungin ko pag napadaan ulit yun dito. Sige kuya, salamat. Hello, Luis? Kuya? Kuya, si Papa. Ano nangyari? Wala na si Papa. Kuya! Si Mama! Asan si Mama? Katabi ko umiiyak. Hindi kaya makipag-usap. Kuya, makakauwi ka ba? Hindi ko alam. Si Papa! Luis! Si Papa! Hindi ako makakain, hindi ako makaalis sa kama ko. Wala akong ibang kinakausap kundi si Mama at si Luis. Wala akong nagawa. At ngayon ay hindi ko alam kung anong gagawin ko sa lahat ng lungkot na nararamdaman ko. Pumanaw si Papa nang walang ibang pamilya sa tabi niya. Napakasakit sa akin bilang anak na hindi man lang nakapagpaalam sa magulang ko. Dapat nandun ako, dapat umuwi ako at buong buhay kong pagsisisihan na mas pinili kong maghanap ng trabaho sa Maynila kaysa umuwi sa pamilya ko.
Sino ba yan? Sir! Oh! Ayuda, sir. Salamat. Okay lang ba kayo, sir? Okay lang. Condolences pala, sir, ha? Thank you. Kung may kailangan kayong kahit ano, sabihan nyo lang ako, ha? Thank you. Ano ba to? Mga panluto. Uy, si Mama. Hello, Ma? Hello, Nak. Kumusta? Okay naman. May balita raw na baka lumuwag na yung mga checkpoints. Baka pag nangyari yun pwede ka nang makauwi. Opo, Ma. Uwi ako kapag pwede na. Napanaginipan ko kagabi si Papa Pakiramdam ko tuloy, nagtatampo yun sa akin kasi di ako nakauwi ng burol niya Hindi yan. Namimiss ka lang nun. Miss na miss ko na rin siya, Ma. Sige na, Ma. Mamaya na lang uli. Magluluto muna po ako. May ayudang binigay dito O sige, mag-iingat ka dyan, ha? Maging mabait ka sa mga tao dyan sa kondo. Opo. O sige, bye-bye. Love you. Love you, Ma. Boss! Sir? Nagmerienda ka na? Hindi pa, sir, Merienda ka muna. Ano ba yan, sir? Di ko rin tanda tawag Shock something? Parang kakaibang pangalan yun, Oo, tinuro sa akin ng katrabaho ko Pinasosyal lang naman na kamatis at itlog. Sarap, Thank you, Oo, sige, sa'yo na yan. Sigurado kayo, sir? Oo, kumain na ako Tsaka pasensya ka na rin pala Medyo nasungitan kita kanina umaga. Sus, wala yun, sir. Naintindihan ko naman Thank you. Okay lang ba kayo, sir? Kinakaya naman. Wala akong choice May nanay pa akong dapat kong uwian. Oo, sir. Kahit gaano kahirap, hindi kayo pwedeng magpakain sa lungkot. Lalo na kung may pamilya pang naghihintay sa inyo. Thank you, boss. Ano ulit pangalan nyo? Hindi ko pala natanong, sorry. Romel, sir. Salamat, Romel. Sarap talaga nitong merienda mo, sir. Mahilig ka ba talaga magluto? Konti. Tatay ko rin nagturo sa akin Kung gusto niyo ng ekstrang pagkakakitaan, sir, may 4 na nurse tayo dito sa building. Mga frontliners madalas wala ng oras maghanda ng pagkain kaya naghahanap yung mga yun ng pwedeng orderan. Gusto niyo ba, sir? Re-recommenda ko kayo. Pwede naman. Anong mga lulutuin? Lutong bahay lang, sir. Panghapunan o tanghalian, mga ganun. Sige. Medyo kapos ako ngayon Wala akong trabaho tapos wala rin ako masyadong racket online. Buti na lang mabait yung landlord ko, pumayag na hindi muna ako magbayad ng renta. Oo, mabuti na nga lang mabait yung may-ari ng unit nyo. Basta sabihan niyo ako, Kuya Romel Maalam ako dyan sa mga lutong bahay. O kung gusto niyo, pasta, kahit pizza, mga ganun. Sige, sir, balitaan kita. Tamang-tama, pwede kayong mag-grocery ng isahan pag nagkataon. Oo nga, sige. Salamat Thank you rin, sir Romel! O, boss. Delivery! 2 apritada at 1 adobo. Yun, thank you, sir Yung kina Ma'am Jessie, kayo na nagbigay? Oo, pasta in order niya Inuna ko na lutuin. Galing daw sa duty Gutom na gutom. Oo, kawawa nga yung mga yun Ito pala, may freebies. Ano yan, sir? Spaghetti at banana cake. Kayo nagluto lahat? Oo naman. Sinong may birthday? Kasi magmo-move out na ako. Magluluwag na raw kasi ng quarantine kaya makakauwi na ako. Doon muna ako sa amin. Sasamahan ko muna yung mama at kapatid ko. Ayos yun, boss. Thank you sa lahat ng tulong mo sa akin, Sir Romel Add mo ko sa Facebook para pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Sige. Thank you rin, sir Mag-ingat kayo palagi Ikaw din.
pipikit, dadalhin ko to sa langit, giliw hanggang sa muli. Minsan pa ay umiti, yan ang iyong papaon sa'kin, at tuoy alalahanin, giliw hanggang sa muli. Hanggang sa muling awitan at tawanan, hanggang sa muling payakap ka, mahakan, giliw. Dito ka sa aking tabi, tingnan mo mga bituin, kami tuwin ay magmamasid, giliw hanggang sa muli. Minsan pa ay umiti, yan ang iyong papaon sa'kin, at tuoy alalahanin, giliw hanggang sa muli. Hanggang sa muling awitan at tawanan, hanggang sa muling mayakap ka't mahakan, giliw. Hawakan ng mahigpit at unti-unting pipikit, dadalhin ko to sa langit, giliw hanggang sa muli. Giliw hanggang sa muli. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tamang timpla. Sa loob ng ilang buwan ay pagluluto ang pinagkaabalahan ko. Noong una, mga frontliners pa ang bumibili sa akin. Mga empleyadong wala ng oras makapagluto dahil sa bigat ng kanilang mga trabaho. Pero habang tumatagal, nakatanggap na rin ako ng mga orders galing sa iba pang mga residente ng kondo. Mula sa mga lutong bahay, nagsimula na rin ako magluto ng pasta, pizza, burgers, fries, and kung ano-ano pa. Dahil sa pagluluto, unti-unting nanumbalik ang sigla ko. Nawala sa isip ko lahat ng lungkot na nararamdaman ko, at higit sa lahat ay nagkaroon din ako ng pagkakakitaan. Kahit papaano nakakabayad na ako sa mga utang ko, at doon ko rin na-realize na ayoko nang bumalik sa pagiging accountant. Pagluluto ang sumalba sa akin mula sa pandemya, at nagdesisyon ako na kapag nakauwi na ako sa probinsya ay ito na ang pagkakaabalahan ko.
Mama, Luis! Kuya! Bunso! Danny, Mama, sa wakas nakauwi ka rin. Mama, sorry. Sorry, hindi ako nakauwi, Ma. Shh, tahan na ha. Hindi mo kasalanan. Mama, si Papa. Hindi ko man lang nakita si Papa. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Dapat ako yung nasa tabi niya eh. Dapat kasama niya ako habang nakikipaglaban sa COVID. Tahan na ha. Tahan na, Danny. Wala kang Sorry, kasalanan. Ma. Gustong-gusto ko talagang umuwi noon. Alam ko. Alam ko na alam ng papa mo. Ma, sorry. Tahan na, kuya. Andito yung abo ni Papa, kuya. Papa. Nakauwi na ako. Sorry, medyo natagalan ha. Nasta kasi ako sa Maynila eh. Sorry, Papa. Huwag kang magalit sa akin. Pero pwede mo ako multuin. Okay lang. At least kahit sa ganung paraan, maramdaman kita. Makikita kita. Andito na ako pa. Ako na bahala kay Mama at Luis. Kaya magpahinga ka lang dyan ha. Okay lang kami dito. Ako na bahala. Tara na, kuya. Tara. Excuse me, mainit! Wow! Nako, ano yan? Paborito mo, Ma. Sinigang na salmon. Nako, mapaparami na naman ako ng kain nito. Okay lang yon. Kesa naman pumayat ka. Oh, tara na. Kain na. Luis, kain na. Opo! Nga pala, Ma. Naisip ko kasi wala akong trabaho dito. Ayoko naman na tumambay lang. Oh, di tumulong ka na lang sa akin dito sa mga gawaing bahay. Actually, naisip ko sana magluto. Baka may mga kumare ka na gustong umorder ng pagkain. Ano namang pagkain, anak? Pag mga lutong bahay, baka hindi masyadong pumatok kasi lahat naman dito marunong magluto. Di iba, mga pizza, pasta, ganun, burger, tapos mga dessert. Nagbe-bake na rin naman ako eh. Sigurado ka ba dyan? Oo, di ba yun yung pinagkakakitaan ko nung na-stuck ako sa condo? Nagpapa-order ako tapos marami naman bumibili. Nung una, yung mga nurse lang mga customers ko, tapos dumami ng dumami. May mga umorder ng pasta, pizza, nachos, kung ano-ano. Naisip ko, pwede ko rin gawin dito yun. Di sige. I-post natin sa Facebook. Tapos iaalok ko dun sa mga kumari ko. Sige, Ma. Thank you. Ma, yung karne, saan nakalagay? Nasa ref. Thank you. Luis, bungaw ka na dyan. Nabili mo ako ng paminta sa kalamansi. Eto. Nahiwa ko na lahat ng sibuyas, ha? Thank you, Ma. Bale, 3 overload nachos kina Tita Baby, isang Hawaiian pizza, isang tiramisu, at 2 lasagna kina Kuya Miguel, tama? Oo. Tapos may umorder na taga-ibang barangay. Purok 9 daw. Marami-rami yung order nito, ha? Ito ba yung 4 na pizza, tapos 2 nachos overload, tsaka 2 lasagna? Oo, yan nga yun. Grabe, may handaan nata sila. Daming order. Anong gagawin?
Okay na tong nachos nila Tita Baby. Deliver mo na tapos dumaan ka dun sa talipapa. Bumili ka ng paminta, kalamansi, sibuyas. Dami! Mamaya ka na magreklamo. Oh, eto na ha. Nilista ko na. Nag-chat din pala yung tropa ko. Ano raw? Kung meron daw double cheeseburger tsaka pizza. Sabi mo meron. Wala akong biniling cheese. Isama nyo na lang sa bibili ni Luis, ma. Tapos yung mga sibuyas, gawin yung puti at pula. Pickles, meron pa ba? Oh, meron pa tayo. Okay, sige. Okay na yan, ma. Luis. Bilisan mo, tol, ha? Ang dami nating orders ngayon. Okay. Okay pa kayo, ma? Oo naman. Para lang akong naghahanda sa piyesta. Kaso hindi si Papa yung kasama nyo ngayon. Ay, naku anak ng... Si Papa naman nagpaparamdam agad. O sige na, kasama ka na. Kahit kailan talaga loko-loko yung papa mo. Mula sa mga paunti-unting orders galing sa mga kaibigan namin ay lumago ang negosyo namin. Noong mas lumuwag na ang sitwasyon ng pandemya at nagsimulang bumalik sa normal ang lahat, ay mas lumago na rin ang aming negosyo. Hindi na lang orders ang ginagawa namin. Pumupunta na rin kami sa mga food bazaar at school fairs para magtinda. Isang nachos, 2 cheeseburger, 2 mango shake, isang large 4-cheese pizza. Copy. For John Ray po. Order for John Ray. Oh, eto na yung mga pinamili ko. Thank you, ma. Anong kailangan yung tulong? Okay na kami dito, ma. Kami na dito. Baka mapagod ka lang. Maghihiwa na lang ako ng mga gulay, ha? Wag na, ma. Si Buboy na dyan. Kaya nga tayo kumuha ng tao eh. Ang dami na rin ginagawa ni Buboy eh. Ako na rito. Maghihiwa lang naman. O sige, kayo bahala. Order for Micah! Ay, paano pala tayo bukas? Sarado muna tayo, ma. Hindi muna ako kukuha ng orders. Kahit Miyerkules. Kahit anong araw pa yan, ma. Magsara muna tayo. Isang araw lang naman eh. Bagong order. Isang large Hawaiian pizza, isang lasagna, isang tiramisu. Copy. Okay lang kayo dyan, ma? Okay na okay. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Don. Happy birthday pa. Ayan ha, binilhan ka namin ng paborito mong cake. Yema cake. At saka yung yung lambanog niya. Tagay pa! Tagay! Kayo, ma. Nako, yung juice na lang yung sa akin. Sasabihin na naman ni Papa, para kang hindi lasinggera ng kabataan. Lasengga na nga ako nun, kaya ngayon juice na lang ako. Dapat. Para mas healthy din. Mamaya kayo na yung magkasakit. Nako, kung maton yung tatay nyo, mas maton ako. Hindi ako tinatamaan ng sakit, ano? Narinig nyo yun, pa? Wala pala kayo kay mama eh. Ay wala talaga sa akin binatbat yan. Tignan mo, siya yung umakyat agad dun sa langit, ako nandito pa ako. Mama! Bakit? Totoo naman ah. Ikaw Don ha, magpahinga ka lang dyan. Okay na okay ako rito. Ay, miss you pa. Love you pa. Luis, nasara mo na ba yung gate? Oo. Asan ka? Ha?
Uy, ba't nandiyan ka pa sa labas? Gabi na. Wala. Umiiyak ka ba? Hindi. Papasok na rin ako. Ano nangyari? Wala. Namimiss ko lang si Papa. Ako rin eh. Sigurado, miss na miss ka na rin nun. Minsan kasi, naiisip ko na ako yung may kasalanan. Kasalanan? Saan? Kung bakit siya nagka-COVID. Hindi naman siya lumalabas ng bahay eh. Ako yung lumalabas. Ako yung namamalengke. Ako yung na-expose sa mga tao sa labas. Hindi ko maalis sa isip ko na ako yung nagdala ng sakit na yun dito sa bahay. Hindi ko maalis na sa isip ko na kaya wala na siya dito dahil sa akin. Kasi hindi ako naging maingat. Kasi ang dami kong nakakasalamuha. Hindi ko alam, kuya eh. Ang bigat sa dibdib. Araw-araw kong tinatanong yung sarili ko kung kasalanan ko ba na wala na si Papa. Kaya nga dito, alam mo kahit kailan, wag na wag mong sisisihin yung sarili mo. Babatukan ka nun eh. Babatukan din kita. Tol, sigurado akong hindi ka sinisisi ni Papa. Hindi ka sinisisi ni Mama. At lalong hindi kita sinisisi. Walang may gusto nito. Walang may kasalanan. Ano ba namang laban natin sa bagay na hindi natin makita, di ba? Na hindi rin natin masyadong naiintindihan noon. Masakit mawalan at sa totoo lang, araw-araw din akong binabagabag ng konsensya ko eh. Ng mga tanong sa utak ko na dapat ba umuwi na lang ako? Na dapat ba nandun ako nung kailangan niyo ko? Pero nung magagawa ng lahat ng yun, wala. Walang magbabago kahit ilang beses tayong magtanong kung bakit o kung saan tayo nagkamali at nagkulang. Ang pwede na lang natin gawin ngayon eh huminga ngayon at subukang patawarin yung mga sarili natin sa lahat ng naging pagkukulang natin. Nawalan tayo ng isang magulang. Pero may isa pang natira oh. May rason pa tayo para lumaban. Para humanap ng dahilan para patawarin yung mga sarili natin. Hindi ka galit sa akin? Akala ko nga ikaw pa yung galit sa akin eh. Mga kamorkada, alam kong walang oras na hindi namin namimiss si Papa. Hindi man namin sinasabi sa isa't isa, kita ko ang lungkot tuwing mababanggit namin siya. Lahat kami may pinangahawakang bigat sa dibdib namin. Lahat kami iniisip kung saan kami nagkulang sa pag-aalaga at pag-iingat para sa kalusugan ni Papa. At lahat kami sinusubukang patawarin ang mga sarili namin sa lahat ng mga naging pagkukulang namin. Sa ngayon talaga sinusubukan kong ibaling ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Mama at Luis. Mahal na mahal ko si Papa, pero hindi ako pwedeng magluksa habang buhay. Hindi ko pwedeng pabayaan yung mga taong nasa tabi ko pa. Okay na to. Luto na yung pansit? Oo. Nag-chat yung tropa. On the way na rin daw siya dito. Ayun ba yung magde-deliver ng pichi-pichi tsaka suman? Oo. Danny, Luis. Nasa kusina kami, Ma. Andito na yung cake. Yun! Nakita niyo yung pambayad dun sa may TV? Oo. Ang laki naman nata nitong binili niyong cake. Sakto lang yan, Ma. 40th anniversary niyo ni Papa eh. Sabi ko naman sa inyo, wag na kayong maghanda ng marami. Hindi naman to marami ah. Wala nga rin akong inayang bisita. Tayo-tayo lang. Nako, ikaw wala. Si Luis mamaya nandito na yung mga tropa niyan. 3 lang. Sina Jerome lang. Tatagay lang kami.
40th anniversary, grabe. Patay na patay talaga sa inyo si Papa eh. Nasobrahan na nga eh. Sobrang patay na patay. Ayan tuloy, umakyat sa langit. Ma, yung mga joke mo talaga eh. Ay, nako Donato. Miss na kita. Shh, wag mo masyadong lakasan. Baka kiligin yun masyado eh. Eh, dapat lang naman. Mas okay na sa akin siya kiligin kesa naman sa ibang babae. Ma, may sasabihin pala ako sa'yo. Oh, ano? Alam kong ayaw mo ng mga sorpresa at alam kong hindi ka rin mahilig sa mga regalo, pero eto. Susi? Susi ng ano yan? Susi ng restaurant natin, Ma. Hindi na tayo magtitiis sa maliliit na booth, may sarili na tayong restaurant. Ah, Danilo! Naku, anak ka talaga ng tatay mo. Sobrang proud na proud ako sa inyong dalawa ni Luis. O, bawal umiyak ha? Araw-araw natin ginagawa yan. Luis, halika nga rito. Proud na proud ako sa inyong dalawa. Ready ka na mamalengke, Ma? Ay nako, papakyawin ko lahat ng tinda doon kung kinakailangan. Gusto niyo makita yung restaurant, Ma? Tara. Oh, tara na. Table 5, 2 large 4-cheese pizza, 1 nachos overload, 3 strawberry shake. Copy! Jinky, pa-serve, table 8. Sabay na rin tong fries ng table 2. Bagong order, 1 large fries at 1 double cheeseburger, may kasamang large soft drinks. Copy! Dumating na ba si Baste? Paubos na tong ketchup at sibuyas natin. Andyan na raw, pinaparada pa yung motor. Large fries and burger, table 1. Dani! Ma, akala ko mamaya pa kayo. Napaaga nga eh. Andyan na pala yung ninang mo. Sige po, tara, labas tayo. Dani! Ninang, kamusta? Good. Naku, congrats ah. Ang ganda nitong restaurant nyo. Napaka-successful na rin. Thank you, Ninang. Pero balita ko tutulungan mo raw ako mas gawin pang successful to? Oo naman. Ready ka na ba mas malakihin tong negosyo mo? Oo naman. Pero baka pwede mo naman akong itour muna. Sige po, dito. Welcome sa aming restaurant. Sipag at tiyaga, yun lang talaga masasabi ko. Andito ako ngayon dahil hindi ako pumayag na talunin ng lungkot at mga kabiguan. May pamilya akong dapat protektahan at alagaan at dahil rin sa kanila, may 2 branch na ang restaurant namin. Na si Sante, na-stuck sa Maynila dahil sa pandemya, nawala ng magulang, pero hindi nagpatalo, hindi sumuko. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana kahit papano nakapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Danny.
Papauwi na ako sa'yo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tamang Timpla.